devotion. Don't worry, this won't take long. Maikli lang po ito. It's a parable. Say amen if you're there. Luke chapter 5, verse 33 to 39. Let us read it responsively. I'll read verse 33. You will read verse 34. Sa 39 po, sabay-sabay tayong lahat. Are you there? All right. Luke chapter 5, verse 33. The Bible said, "And they said unto him, Why do the disciple of John fast often and make prayers, and likewise the disciple of the Pharisees, but thine eat and drinks?" But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. And no man put a new wine into an old bottles, else the new wine will burst the bottle, and be spilled, and the bottle shall perish. 13 altogether. No man also having drunk old wine straightway desire it new, for he saith the old is better. Let us go to the Lord in prayer. Saglit tayo sa panalangin. Lord, salamat sa passage na ito na aming binasa. Bigyan mo kami ng kaunawaan sa mga parables na ito, Panginoon. At hayaan mo nga na tanggalin mo ang mga espiritu ng kaantukan, Panginoon, at kami po ay makapag-focus at makapakinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng tamang interpretasyon, ilayo mo kami sa mga maling doktrina, at hayaan din mo, Panginoon, na madagdagan ang tangkad ng aming mga pananampalataya. Be glorified, be magnified in the midst of us. In Jesus' name we pray. All right, you may all be seated. To continue our study in the book of Luke, nandito na po tayo ngayon sa Luke chapter 5, verse 33 to 39. And this is where, mga kapatid, makikita natin dito na ang Panginoong Hesukristo ay kini-question. And as usual, sa New Testament, kikita nyo palagi dyan ang paulit-ulit nilang pag-question sa kapasidad ng ating Panginoong Hesukristo. And ang nangyari po kasi dito ay mayroong nagkaroon po ng feast. May feast. Itong si Levi, if you will read few verses before that, makikita nyo si Levi, nagkaroon doon, ang sabi pa nga dyan, great feast. Sa verse 29, Levi made him a great feast in his own house. So, after kasi nito ni Levi, tinawag ng Panginoon, siya po ay nagkaroon dito, sabi sa verse 29, ng great feast. So, I would assume this Levi is not a poor man. Hindi po ito mahirap na tao si Levi. Kasi para po makapag-gather ka ng isang great feast, and mayroong may mga publicans pa po doon, may mga, kumbaga, may mga impluwensyang tao. Amen? Ready na po ba tayo makinig? Alright, so I know you are writing, but I want your attention para po makatuloy-tuloy po tayo. Verse 27, nakita po natin dyan na ang Panginoong Jesucristo tinawag po si Levi. Nandiyan po ang pagkatawag sa kanya. Very simple na pagtawag, And sabi dyan, after these things, he went forth and saw a publican named Levi. So as usual, publican, siyempre yung mga bisita niya, mga publicans din, nagkaroon siya ng great feast. Now, kini-question nila ang Panginoong Jesucristo, why the Lord Jesus Christ, instead of fasting and praying, uma-attend ng mga party-party, ng mga feast. So, if you will read verse 33, if you will jump there where we started reading, sabi dyan, and they said unto him, Why do the disciples of John fast often and make prayers, and likewise the disciples of the Pharisees, but thine eat and drink? Bakit kayo mag-iinom at saka nagpa-party-party, Samantalang ang mga disciple naman ni John at saka yung mga Pariseo nagpa-fast at saka nagpi-pray. So, siyempre, mga kapatid, this happens, even pati sa mga opisina o kung saan man, hinahanapan talaga kayo ng mali. Means, pag gusto nilang sirain yung buhay nyo, hahanapan talaga kayo ng mali. And dito nakikita natin na hinahanapan talaga nila yung ng mali ang Panginoong Jesucristo sa kanilang mga, which is makikita natin paulit-ulit, hindi sila nagtatagumpay.
Okay. And we even finished the book of John. Nandito tayo sa Luke at makita natin kumbaga lahat sila ay barado pag ang Panginoong Jesucristo na po ay sumagot. And then, napakalino naman po dyan. This story, I'll divide it into 4. Ano? The first part is about the question about about the fasting and prayer. Prayer and fasting. Bakit nga ba ang Panginoong Jesucristo? At napakalino naman po ang sagot ng Panginoong Jesucristo. You don't have to interpret it. It's direct to the point. So, sabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 34, and he said unto them, can you make the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? So, anong ibig sabihin nun? So, what does it mean, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, kailangan ba natin mag-fast? Oo naman talaga. Ba't nyo kailangan mag-fast kung kasama nyo ang Panginoong Jesucristo? Being with the Lord Jesus Christ should be a glorious day. Ito po ay isang araw na dapat tayo ay magdiwang pag kayo kasama mo ang Panginoong Jesucristo. Why do you have to fast? Ano? Ba't natin kailangan mag-fast? At sabi nga ng Panginoong Jesucristo, habang kasama nila ako, hindi sila magpa-fast. Ba't kayo magmo-mourn kasama nyo ako, buhay ako? Di ba? Alright? Parang niya na lang sinabing lalamayan mo na tatay mo kasama mo pa tatay mo. Diba? Ba't nyo kailangan gawin yun? You're with the Lord Jesus Christ. You have direct contact sa Diyos. Kasama nyo. Ba't kayo magpe-prayer and fast? So, sabi ng Panginoong Jesucristo, napakalinaw po yan. Ang problema po kasi this time is, itong mga Pariseo is, na-stuck sila dun sa tradisyon. Ano? And we already know that na sila po ay sunod-sunuran dun sa tradisyon ng kanilang mga forefathers, kung ano mga nakasanayan nila. Parang kagaya natin, 'di ba? Tayo bilang mga Katoliko before, meron tayong mga ginagawa that we are just doing it because we saw it from our parents, May mga bagay na ginagawa natin kasi nakita natin sa ating mga parents. Kagaya ng sa parents ko, bawal kumanta habang kumakain. Diba? Bawal kumanta habang kumakain. Bawal mag-nail cutter sa gabi. Malas daw yun. So, bawal magwalis. Okay? So, may mga bagay tayong ginagawa nakasanayan lang natin. So, ito yung nangyayari sa mga Pariseo. Kagaya ng paghugas ng kamay, tinatanong nila, kung hindi ka nagpa-practice nito, hindi ka matatawag na banal. Kumakain, feast, tapos hindi ka naghugas ng kamay. Buti nga sa kanila before, hugas lang ng kamay, no? Pero alam saan mga sakit tayo, sa sabon pa, proper way of washing hands. So, matala ang Panginoong Jesucristo. Tubig lang naman, di ba? Tayo ngayon, may alcohol pa eh. Sanitizer. But sabi nga ng Panginoong Jesucristo, hindi naman yung nakakadumi sa inyo. Hindi yung pinapasok nyo sa mga bibig nyo, kundi yung lumalabas. Minsan yung mga bunganga natin, mga sinasabi natin, especially pag wala tayo sa hulog, pag mga galit tayo, pag kasama natin ang mga taong hindi natin kasama, yun ang nakakadumi sa atin. But that's not the point here. Ang pino-point out natin dito is, yung mga Pariseo, na-stuck sila dun sa mga tradisyon at ang nakita nila, itong Panginoong Jesucristo, hindi naman nagpa-practice ng kanilang mga tradisyon, kini-question nila ang Panginoong Jesucristo, hindi siya nagpa-fast, hindi siya nagpe-pray, habang may sumasama siya sa mga publicans. And then, di rin siya naghuhugas ng kamay pag kumakain. Okay, so, yun po ang sagot ng Panginoong Jesucristo, which is malinaw naman. Hindi na ito kailangan masyadong elaborate sa inyo, na maunawaan nyo, mga kapatid, that pagkasama nyo ang Panginoong Jesucristo, nyo kailangan mag-fast and pray. Well, right now, hindi natin kasama. Ang Panginoong Jesucristo is not here physically, although meron tatawag tayong second coming na makakasama natin ang Panginoong Jesucristo. Eventually, makakasama rin natin siya sa new heaven and new earth. Pero, this is the time na pwede tayong mag-pray at mag-fast, Yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo dyan, kaya sabi niya sa verse 35, but the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. Okay? And then, meron dyan dalawang parables. Actually,
tatlo that may pare-pareho lang ng kahulugan. So the first parable is what? Ang first parable, the parable of the new garment. Okay? And he spake also a parable unto them. Now, I know we are talking about prayer and fasting earlier. But nakita ng Panginoong Jesucristo kung ano ang problema sa kanila. Actually, it's not the prayer and fasting yung issue. Ang issue dito is kung bakit yung mga pariseyong ito ay na-stuck na sa kanilang mga tradisyon na hindi na sila willing tanggapin yung new covenant na ino-offer ng Panginoong Jesucristo. Alright, and alam natin yan when it talks about the new covenant na it's not written in the stone, di ba? Sa ating mga puso. And the Lord Jesus Christ Himself na hindi na sarado na sila eh. Sarado kandado na sila. Ayaw na nilang dagdagan ang kanilang kung ano man ang kanilang nakasanayan. Okay, that's very familiar if you talk about sa mga previous religion natin like Catholic. Now, nandito makikita natin mga kapatid, nagbigay siya ng parable. Now, ito ang parable kasi ang patama dito, of course, yung mga Pharisees. Kasi nga, alam ng Panginoong Jesucristo yung puso nila. So, it gives the Lord Jesus Christ an opportunity para ipin yung kung ano ang problema ng mga Pariseyo na to. And then sabi nga dyan sa parable, and he spake also in the parable to them, no man putteth a piece of a new garment upon an old, if otherwise, then both of the new make it a rent, and the piece that was taken out of the new agreed not with the old. So, ang ano kasi nito, parang yung ano ba, yung gamit na damit. Yung gamit na damit, pag may butas yan, di ba pag gamit na damit, parang stretch na siya. Pag yan na may butas, tapos tinapalan mo lang yung butas, hindi daw siya magiging matutugma kasi kung bago ang itatapal mo, bagong tela, yung telang bagong yun, hindi pa siya stretch. Kaya pag ginamit mo daw yun, masisira lang sila uli, dalawa. Okay? Anong pinopoint out dito ng Panginoong Jesucristo? Okay? Ang pinopoint out na dito yung kanilang paniniwala. Okay, let's direct to the point here. Yung paniniwala nila, o tayo, if you will apply it bilang mga Katoliko before, hindi pwedeng i-retain natin yung ating paniniwala and we will embrace our belief in terms of pagiging born again. Hindi po natin pwede pagsamahin yun. Kailangan natin tanggalin yung dating tayo. Kailangan natin tanggalin yung dati natin mga paniniwala. And the same on the next parable. Ang sabi din sa next parable na ikwento niya, and no man put in new wine into an old bottles, else the new wine will burst the bottles and be spilled, and the bottle shall perish. Now, sa unang panahon kasi, yung lagayan nila ng wine or tubig, di ba, tela kasi yun. Hindi yun yung glass na babasagin pa. Alam nyo yung parang telang lagayan ng mga tubig before sa unang panahon. Now, ang sinasabi kasi, pag yung wine nilagay sa loob, nai-stretch kasi yung lagayan na yun. Yung lagayan, that bottle, o they call it, ano ba ang term nila doon? Wine, may term yun eh, wine, nakalimutan ko yung term. Basta lagayan nila ng bottle na yon. No. Wineskins. So, yung tela kasi na yon, pag nilagyan mo ng wine sa loob at na-ferment yun for a period of time, nai-stretch yun. Nag-i-stretch yung telang yun. Now, pag yun daw na, yung lagayan na yun gamit na, okay, listen, yung lagayan na yun gamit na, tinanggal mo yung wine at nilagay mo ng bagong wine, may stretch na naman siya. Kung na-stretch na daw siya, masisira daw yun.
puputok daw yun. Kumbaga magbe-burst daw yun. So ang sinasabi ng Panginoong Kristo, pag may bagong wine, dapat bagong lalagyan din. Okay? Again, anong pinopoint ng Panginoon Kristo? So another, we're talking about vessel, ano? Last year, yun yung ating tema. Yung vessel, hindi pwedeng same vessel pa din. Hindi pwede na same vessel pa din ang gagamitin. Kailangan daw bago kasi masisira daw yung lagayan. Okay? So, if you will it gives us the same meaning, ano? Actually, almost pareho lang ang gustong ipinopoint out dito ng Panginoong Kristo. Yung kaninang sinasabi niya na yung battles, kailangan bago, mga kapatid, no? Ang sabi niya diyan, no man put it a piece of a new garment, yung kanina yung sa garment, and then yung lagayan ng wine. So ang pinopointan lang po natin dito, mga kapatid, pagdating po sa ating buhay, hindi po natin pwedeng tapal-tapalan lang yung ating dating pinaniniwalaan. Kailangan po natin siyang puling baguhin. Kaya nga new man, di ba? Kailangan natin tanggalin yung old, hubarin yung dating tayo at isuot yung bagong tayo. Hindi pwedeng nakasanayan ko na kasi ito eh. Okay lang, yung pinapaniwalaan nyo, idadagdag ko na lang dito sa pinapaniwalaan ko ngayon. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng tapal-tapal lang, ano? Gusto ko yung part na yan na practice nyo. Pwede ko yung i-practice rin. Hindi pwede yung ganun. Alright, hindi po ang pagpunta ng Panginoong Jesucristo dito ay hindi pangtapal po doon sa Old Testament na nakaugalian nila. Actually, he came to fulfill the law. Ang problema kasi yung application nila sa law hindi na ayon sa doon sa purpose ng law. Ginawa na nilang tradisyon o rituals. O hindi ka naghugas ng hindi ka banal. O hindi ka kumakain ka kasama yung mga sinners. Hindi ka nagpe-pray and fast. Kaya parang rituals na siya, hindi na siya, tradition na siya. Nawala na yung purpose, yung foreshadowing of coming of the Lord Jesus Christ. Kasi nga, ang pino-foreshadow dito, yung pagdating ng tagapagligtas sana. Kasi gusto maunawaan natin, from Old Testament, palaging ina-emphasize what is clean and unclean. Yun ang palagi nating pino-foreshadow sa Old Testament. And ganun din ngayon sa panahon natin. Dapat naunawaan natin yung pinagkaiba natin doon. Kaya nga, di ba yung pinag-usapan natin last time, if you were here, yung about sa leprosy. Magkaiba ang taong may leprosy sa wala. Kung may leprosy, dapat iniilagan natin yon. Kasi the leprosy, they represent yung kasalanan ng tao. So ganun din, sineset apart yung may leprosy dito sa mga malilinis. Ganun din sa atin. Bakit tayo hindi nakikipagsalamuha na normal nakikipagsalamuha sa mga tao sa labas? It's because yung hinahalin tulad natin from Old Testament pa ang paghihiwalay sa clean at unclean. Ngayon hindi nila nauunawaan yon. Yun ang problema sa kanila is they are about to establish their own righteousness. Kumbaga, hindi nila na-i-apply ng maayos. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi pwede kung anong mayroon kayo ngayong pinanampalatayaan at idadagdag nyo lang yung covenant na dala-dala ko, which is the gospel. Hindi nyo atin po pwedeng i-plus lang yung gospel. Kaya nga ang doctrine ng tinatayuan natin, hindi works plus faith. Hindi pwedeng sasabihin nyo, naniniwala pa rin ako, it's by works. At kailangan ko rin ng faith, syempre. Hindi pwedeng ganon. Hindi po pangtapal ang gospel para tayo makasigurado ng salvation. Nagets niyo yung pinopoint dito sa parable? Hindi siya parang nagtahi ka daw, tapos tinapalan mo. Hindi, kailangan mo palitan ng bago yan. We're talking about vessel here. Hindi daw pwedeng madumi yung vessel, kailangan bago. Kumbaga, yung paniniwala natin 360, yung repentance ba?
Hindi yung repentance to sin, but repentance unto salvation. Kasi repentance is a general term. I'm talking about repentance unto salvation, that before you believe that Mary will save you, but now you repented that it's not Mary anymore. Hindi si Mary. Kumbaga, totally mo talagang i-debunk yung dati mong pinaniniwalaan. That's the new you. Hindi ka pwedeng mag-iwan ng kahit konti. Pwede ba ako mag-iwan ng kahit, kasi 95% lang. Ang 5% ko, nandun pa rin kay Buddha. Hindi pwedeng ganon, di ba? So, kailangan mong tanggalin lahat ng dati mong Ang problema kasi sa atin, di ba? Kasi pag nakasanayan na natin, ang sakit tanggalin. Mahirap. Lalo na pag pag uh, mga sagrado, katoliko tayo. Kasi ang nature po ng tao, ayaw natin na pinakikialaman tayo. That's our normal nature. Ayaw natin pinangungunahan tayo, ayaw natin na pinapakialaman tayo sa ating mga ginagawa. Kaya nga ang mayayaman mahirap maligtas. So, sinong mas humble enough, sila yung mas malapit maligtas. Sino ko sinasabi na hindi naliligtas ang mayayaman. So, through Christ alone requires new heart, new lives, a new way of worship. Hindi po pwede na panatiliin natin yung pagluluhod sa mga santo-santo. No. Naniniwala naman ako, kagaya dati ng lola ko, sinesharan ko siya about that we should, our God is a spirit, so we must worship Him in spirit and in truth. Tapos sabi ko, lola, tanggalin na natin tong mga rebulto mo dito. Sabi niya, hindi, dyan lang yan. Nagpipray naman ako kay Lord directly, pero dyan lang yan. Huwag mo na yung tanggalin. So gusto niya, sama-sama lang lahat. Nandun lang lahat ng kung anong magandang shinare mo sa akin at saka matagal ko nang pininiwalaan na I think tama, pagsamasamahin lang natin. Na, hindi po ganon. Parang hindi mo pinalitan yung lagayan. Hinalo mo lang, mapupulyot lang. Ang binibigay sa atin ng Panginoon, puro. Pag hinaluan mo po natin yun, hindi na yun 100%. Kaya nga ini-emphasize natin yung 100% pag tayo nagsishare ng gospel. We don't give a doubt. We don't give yung konting pagdududa dun sa ating kaligtasan. Okay? So, matatapos na tayo. Ang sabi dyan sa verse 37, and no man put, verse 38 na, but new wine must be put into new bottles and both are preserved. So, kailangan bagong vessel, new man, bagong ikaw. Okay? Hindi pwedeng dala-dala mo pa rin yung dati mong Well, iba namang usapan ang yung transformation, no? Yung Christian living, it's a different story. That's why I always say we don't mix up works sa salvation, sa faith natin. Magkaibang usapan yun. Kasi pagdating sa Christian living, medyo matagal yung pagbabago natin. Gradual yan, yung paano tayo magiging Christ-like mind. Pero, yun nga, kailangan, pwede rin natin siya i-apply in a sense na dapat nililinisan natin yung ating sarili. Dapat dapat malinis tayong vessel. Kagaya nung wala na dito yung natin, yung dati nating poster, 'di ba? The vessel unto honor. You ask yourself, are you a vessel unto honor or a vessel unto dishonor? Dalawa lang namang ang klaseng vessel. Dalawa lang naman ang klase ng Kristiyano. Isang Kristiyano na nakaka-honor sa Diyos o yung isang Kristiyanong pasaway, So, lastly, mayroon pa diyang pahabol siya, sabi sa verse 39, no man also having drunk old wine straightly desire new, for he said the old is better. Yung totoo yun, no? Mahirap po talaga natin bitawan yung mga bagay na nakasanayan na natin. We as human often to resist change. Ayaw natin ng pagbabago sa mga bagay na tayo. We're used to it.
Kumbaga, ano na tayo, kampante na tayo doon. Especially familiar and comfortable, Jesus reminding us that while the old may seems better to some, so the old wine, yun ang nire-represent yung dating pagkatao natin o dating tayo, the old ways of relating to God may have been good, but the new wine, okay, which is yung bagong binibigay sa atin, it's the gospel, which represent the new covenant, is far better. It offers the fullness of God's grace, the forgiveness of sins, and the gift of eternal life. Ang problema, itong mga Pariseo, mukhang malabo, sabi nga, mas malabo pa sa sabaw ng pusit, maligtas ang mga to. Kasi hindi talaga sila open pagdating sa pagbaguhin ng kanilang mga pananampalataya. Kaya nga bilang lang po, if you will bibilangin mo kung ilang mga Pariseo lang yung mga naniwala, mabibilang mo lang sa Biblia eh. Diba? Sila Gamaliel, ang mga even Apostle Paul himself, diba? Siyempre, ang fermented, if you compare natin dun sa parable ng Panginoon, ang fermented wine kasi, mas masarap talaga yun kasi sa bago pa lang. Diba? So, kung i-apply natin yan, i-reflect natin sa buhay natin, may mga bagay na palagi na natin ginagawa at kabisado na natin. At hindi natin basta-basta. Nangyari sa iyo, Andrew. Hindi natin basta-basta mapapalitan. Okay? So, dito tayo sa conclusion. Sinulat ko na yung conclusion para hindi ko na makalimutan. So, the conclusion is, again, the parable, tatlong parables to, pareho lang po ang sinasabi, no? It's the newness. The newness of Christ kingdom na ino-offer niya sa atin. So, the conclusion na sinulat ko dito, if you can open Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Open your Bible sa Ephesians 4, 22 to 24. The newness of Christ's kingdoms, as we reflect on this teaching from Jesus, we are reminded that the message of the kingdom of God is not a mere modification of the old way of life. Kumbaga, hindi natin minomodify lang yung old natin. Okay, meron kasi tinatawag na alteration. Parang inalter mo lang, minodify mo lang. Hindi. Ang nire-require ng Panginoon sa atin is full change. Full repentance. Full na pagbabago sa ating mga mindset. Okay? Hindi po, again, ulit-ulitin ko, hindi siya pangtapal lang. It's a radical transformation. Jesus didn't came to patch up the old system. So, hindi natin pinapatch up yung old system natin na dati natin mga pinaniniwalaan. He came to bring something entirely new. Kaya nga tinawag nating new covenant, di ba? For us, this means, sa ating mga believer, this means that our faith in Christ is not just an addition to our old ways of thinking, but it requires a complete renewal of our hearts and mind. We are called to put the old self and put on the new, created in the image of God. You can find it in Ephesians, sa pinabuksan ko sa inyo, chapter 4, verse 22 to verse 24. We are called to embrace the new wine, okay, ang nire-represent ng new wine doon, o yung new lalagyan, new vessel, the gospel of grace, by becoming the new vessel ready to be filled with the Holy Spirit. So, yung banal na spirito, kumbaga, kung ihahalin tulad natin, no, ikaw yung vessel, yung nilalagay sa atin, yung banal na spirito, which is the wine. At again, ang banal na spirito, hindi papasok sa iyo pag hindi ka naniwala sa gospel. So dito lang, yun lang naman ang gusto niyang sa atin dito, ipinapakita. The Holy Spirit, the wine, the vessel, tayo bilang mga lalagyanan, dapat malinis. Kasi hindi po papasok ang banal na spirito o hindi ka maliligtas kung hindi buo ang iyong pananampalataya. Becoming the new vessel ready to be filled with the Holy Spirit. So I challenge you today, are you willing to embrace the newness that Jesus offers? So para to sa mga hindi pa sigurado. Pero kung sigurado na po kayo, alam ko naman na
most of us here ay ligtas na, no? I'll give you the benefit of the doubt, syempre, na tayo ay mga ligtas na. Okay? Pero we should be willing to let go the old ways, mga kapatid, the old habits, the old thinking, and be transformed by the power of the gospel. Jesus is calling us not to patch up our old lives, but to step into the fullness of life in Him. The old is passed away. Behold, all things are become new. Anong version? 2 Corinthians 5:17. So mga kapatid, that message is clear and simple. Ayoko na masyadong elaborate, baka di nyo pa maintindihan tuloy. Maglabo-labo na. We just have to live the new life, mga kapatid. Amen. Sige, let's pray na po. Father, salamat Panginoon sa gabing ito. And indeed, you enlightened us once again and reminded us that we should be a clean vessel. And the Holy Spirit that symbolizes sa wine dito, Panginoon, ay unang-una, first place, hindi po siya papasok sa amin nung kami ay nanalangin ng salvation kung hindi buo ang aming pananampalataya. And maybe some of us here, hindi sila naligtas agad-agad, Panginoon. Maybe sa pagbalik-balik nila sa church, doon pa lamang nila naunawaan ang tunay na kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, as we live here in earth, habang nandito pa kami sa lupa, na patuloy mo kaming linisin, Panginoon, para kami ay maging kagamit-gamit. I know some of us here, most of us, kung hindi man lahat, Panginoon, ay mayroon pa rin mga bagay na mga pagkukulang sa iyo. Mga karumihan, Panginoon, sa aming mga habits, mga thinking, sa mga nakasanayan namin, Panginoon. And we are asking for your mercy and grace, Panginoon, na palakasin mo kami, na kami po ay mamuhay ayon sa iyong mga kagustuhan. O God, tulungan mo kami na isa pamuhay ang buhay na ipinapakita si Kristo sa bawat isa sa amin. Gawin mo kaming mga halimbawa sa aming mga lugar na pinupuntahan, sa aming pagtatrabaho, sa aming sa mga school, kung saan nag-aaral kami, Panginoon, at kung saan man kaming church dinadala. Nawa kami ay maging mga example, Panginoon, maging mga vessel, maging buhay na sakripisyo, Panginoon, at hindi kami maging katisuran ng mga kapatiran. I believe that the people na nandito ngayong gabi, yung mga taong dinala mo dito ay hindi sila nandito for an accident. I know they are here to be reminded. We are here to be reminded, Panginoon, na dapat namumuhay kami ayon sa iyong mga salita. O God, be glorified, be magnified sa aming mga buhay at pagpalain mo ang the rest ng aming prayer meeting. In Jesus' name we pray. Okay, you may be seated. Nakapagsunod ba kayo ng prayer request nyo? Alright, so let's